Yung sunod, pangatlo natin pag-uusapan, eto na, Amy Marcos. Gumagawa ng PRRD bill. Ano bang ibig sabihin ng PRRD bill? Ito daw ay isang batas na isinusulong ni Senadora Amy Marcos or ni Manang Mangga na sana wag na daw gawin sa ibang politiko kung ano ang ginawa kay Digong. Ako, naintindihan ko naman si Amy. Sa totoo lang mga kababayan, naintindihan ko siya. Bakit? Kasi naranasan din kasi nilang ma-exile. Diba? Naranasan nilang mag-exile sa Hawaii, sa Amerika. Kaya dapat lang gumawa si Amy ng ganitong batas na PRRD bill, na kung saan ipinagbabawal sa isang government employee or isang politician na kapag nakagawa ng krimen ay hindi pwedeng isuko sa ibang bayan or sa ibang bansa. Ngayon, sana iparinig ko sa inyo mga kababayan itong PRRD bill ni Amy, mga kababayan. So ito po ano nga ba itong PRRD bill na ito? O ito, pakinggan ninyo. May ads lang are available on Alibaba. Ako, natatawa ako sa mga ganito niluloko. Sir, ano ang detalye nitong PRRD bill na inihain ni Senator Amy Marcos sa Senado? Limang pahina ang kopya ng Senate bill na inihain ni Senador Amy Marcos na nagbabawal sa extraordinary rendition ng isang individual sa isang banyagang jurisdiction. Batay sa kopya ng SBN 557 mula sa tanggapan ni Senador Amy Marcos, tatawagin ang panukalang kanyang isinumite na President Rodrigo R. Duterte Act. Pinakahulugan dito na ang extraordinary rendition ay ang paglipat sa sinumang tao na nasa teritoryo ng Pilipinas papunta saan mang lugar sa labas nito na hindi voluntaryo at walang nasusulat na permiso ng individual. Maaaring kakailanganin rin ang kautusan mula sa competent Philippine court na nagpapahintulot ng paglipat para imbestigahan, questionin, usigin, iditine, ikulong o bitayin ang nasasangkot. Bago akong bill, ang President Rodrigo Roa Duterte bill, which is SBN 552, at ito ang nagpaparusa at ginagawang krimen, ang extraordinary rendition. Hindi na dapat maulit ito nangyari kay Presidente, na kinidnap siya at dinala rito sa ibang bansa. At papatawan natin ng parusa. Wala tayong masasabi dahil yung ICC ang may proseso sila na kanila, pero para sa atin sa Pilipinas, labag din sa ating batas ang nangyari. Ngayon, mga kababayan, ako, payag naman ako sa ganyang patakaran, sa ganyang batas or panukala ni Senadora Amy Marcos. Ngayon, dapat bago mo gawin yung batas na yan, make sure na tayo lang ang may ganyan. Paano kung kapwa natin Pilipino makagawa ng kamalian sa ibang bansa? Sige nga, tanungin ko kayo, mga kababayan. Ako wala akong problema dyan. Sige, gawin mo. Batas mo yan. Malay natin, senador ka nga. Kaysa naman mapareho ka kay Robin Padilla, walang batas na naipasa. Meron naman pala kay Robin. Siguro 2 batas yata. Sige, sabihin natin. Sige, okay yan. Ituloy mo yung batas mong ginagawa. Kaysa naman sa wala kang gagawin, puro ka lang gala para kayong dalawa ni Sarah. Sige, aprubahan natin yan. Itupad natin yung panukala mong PRRD bill na yan. Pero ang tanong, paano kung kapwa mo politisyan nakagawa ng hindi maganda sa ibang bansa? Kasi di ba na may panukala ka na kapag ang isang politisyan nakagawa ng mali, hindi pwedeng dalhin sa ibang bansa, dapat sa Pilipinas lang. Paano kung ang politisyan nakagawa ng kasalanan sa ibang bansa? So anong gagawin mo? Makiusap ka? Paano kung pareho kay Mary Jane Biloso yan? Nakagawa ng kamalian doon. Di ba? Paano kung napareho yan kay Flor Contemplacion sa Singapore?
Hindi na tayo pwede makiusap sa gobyerno ng ibang bansa. Kasi bakit? May sarili tayong ganyan. Di ba? Paano kung foreigner? Di ba? Yan ang isipin ninyo. Paano kung Pilipino ang makagawa ng hindi maganda? O, paano pareho kay Kibuloy? Si Kibuloy nakagawa ng hindi maganda doon sa Amerika. So, hindi na siya pwedeng hatulan doon sa Amerika kung nandito siya sa Pilipinas? Sumalaya siya dito sa Pilipinas, pero may kasalanan siya sa FBI sa Amerika? Ganun ba? Diba? So, okay lang pala. Kung halimbawa ako, magiging pastor ako, pupunta ako sa ibang bansa, gagawa ako ng karumal-dumal na scam doon. Tapos uuwi ako sa Pilipinas, hindi na ako kulong dito. Bakit? Kasi hindi ko naman sa Pilipinas ginawa. Doon naman sa ibang bansa. So, ganun ba, Senadora Amy? Sige, gawin nating batas yan. Pero pag dumating ang panahon, yung consequences ng batas na yan, pag meron tayong kapwa Pilipinong nagkamali sa ibang bansa, hindi na pwedeng pauwiin, automatic bitay doon. Bakit? Kasi bawal kang dalhin. Bawal kang ilabas eh. Kung dito ka nakagawa ng kasalanan, bawal kang dalhin sa ibang lugar. Paano kung doon ka nakagawa ng kasalanan, bawal ka rin pauwiin? Di ba? Paano kung mapareho kay Mary Jane Veloso yan na nakagawa siya doon sa Indonesia? Paano tayo lalapit ngayon sa mga doon, gobyerno nila doon? Makipag-usap tayo, luluhod-luhod tayo doon. Magmamakaawa tayo. Paano kung si Amy Marcos nandoon sa ngayon, Netherlands, nakasagasa siya doon? At naaprubahan yan ngayon mismo, yung batas na yan. Bukas, hindi na makauwi si Amy, doon na siya lilitisin. Bakit? Kasi pag dito ka nakagawa ng kasalanan, hindi ka pwede dalhin sa ibang bansa. Paano kung doon ka nakagawa ng kasalanan? Hindi ka na rin pwede iuwi dito. Kasi dapat meron yang mission, vision, yeah? Merong consequences dapat yan. Kasi mahirap yung ganyan. So paano kung si Sara maging presidente sa 2028? Tapos, papabalik niya yung war on drugs na yan. So okay lang pumatay siya ng libo-libo ulit. Tapos okay lang din ikulong dito. Tapos pag magdrama si Sara na may siya sa liig, lalagyan lang ng bracket, tapos house arrest. Di walang kwenta. Alam nyo, ginawa ni Amy Marcos yung PRRD bill na yan to protect Sara, Bato, Bongo, and the rest of the 9. Yeah? Ginawa ni Amy yan. Pag naaprubahan sa Senado yung batas na yan, hindi na pwedeng dalhin sa ICC si Sara, si Bato, si Bongo, at iba pa. Yung siyam na nakaredacted. Totoo yan. Siyempre, kung ako niyan, pagdating doon sa Senado, aprubahan nila agad yan. Bakit? Yan yung nagpapatigil na hindi dalhin si Sara, si Bato, si Bongo. Kaya advance si Amy. Hindi, actually, yung batas na yan, yung batas na yan, gumawa kayo ng batas yung mapapakinabangan ng taong bayan. Hindi yung mga politician lang ang nakikinabang. Bakit hindi nyo ilagay yan sa Philippine Constitution? Only for politician. Kasi para lang naman sa politiko yan. Kaming mga ordinaryong tao, wala kaming karapatan na pumatay ng libo-libo. Bakit? Wala naman kaming power na pumatay ng ganyan. Para lang yan sa inyo, mga politician. Dapat kayong mga politiko, pag gumawa kayo ng batas, ay para sa tao, mapapakinabangan namin tao ng sambayanang Pilipino. Hindi yung gumawa kayo ng batas para lang sa inyo, mga senador, congressman, gobernador, mayor, o kahit anong parte ng politiko at ng government na gumawa ng mali. Parang kinukonsinti ninyo. Di ba? Paano kung naging presidente si Sara? Pumatay ulit siya ng libo-libo katulad sa ginawa ng tatay niya. Okay lang, hindi siya dalhin sa ICC, sa Pilipinas lang siya ikulong. Sinong magpapakulong niya? Ngayon nga lang impeachment, hindi nga ma-impeach kasi kinakampihan ninyo. Di ba? Yung batas na yan, dapat papipirmahan din ninyo yan sa taong bayan kung ang taong bayan, buboto ba dyan o hindi. Hindi yung kayo-kayo lang. Kasi para lang yan sa inyo. Wala kaming karapatan dyan. Bakit? Hindi naman kami politician. Diba? Mga politician lang, nagahaman at mga abusado sa posisyon ang nakaka-benefits niyan. Hindi kami. Bakit?
Yan ba sa PRRD bill na yan? May makukuha ba kaming monthly ayuda dyan? May makukuha ba kaming pensyon sa SS Pag-ibig PhilHealth dyan? Na kahit ma-hospital ka, wala kang babayaran? Wala! Hindi konektado sa taong bayan yan. Para lang yan sa inyo mga politisyan na abusado sa kapangyarihan. Di ba? So parang pinalitan nyo na ang salitang impeachment sa PRRD bill. Di ba? Malamang kung maaprubahan yan, mga kababayan, isipin ninyo na yung batas na ginawa ni Aiming PRRD bill ay para ba sa atin o para sa politiko lamang? Ngayon, pag once na may batas na ganyan, wala nang kinakatakutan yung susunod na presidente kung mag-declared siya ng war on drugs, di ba? Or war on whatsoever, kasi hindi na siya natatakot na ikulong sa ICC kasi may batas na tayo na hindi na pwedeng pumasok ang ICC sa Pilipinas. Sinong makabenefit? Di yun yung mga politisyan na abusado. Mga gahaman sa posisyon. Yeah. Ang hirap lang kasi pinapanalo kayo ng taong bayan para sa tao. Hindi kayo pinapanalo dyan na gumawa ng batas na para lang sa inyo. Dapat nga abolish niya yung Senado eh. Di ba? Mas magaling pa yung mga congressman kaysa sa inyo eh. Gumawa kayo ng batas para lang din naman pala sa inyo. Saan na yung tao na bumoto sa inyo? Kaya yan din ang mali sa inyo, mga DDS. Binoto ninyo si Mangga. Akala ninyo makatulong siya sa inyo. Hindi po. Si Mangga po ay binoto at pinapanalo ninyo para protektahan ang kapwa niya politisyan. Isa na si Digong, si Bato, si Sara, si Bongo, and the rest na may warrant sa ICC. Diba? Bago nyo ipasa yung panukalang batas na yan, ng PRRD bill, taong bayan ang papirmahin ninyo. Kung gusto ba ng tao yan. Kasi unat sa pool, kung tatanungin mo, makaka-benefit ba kami dyan? Wala. Hindi. Ni isang tinga. Wala kaming makukuha sa PRRD bill. Hindi naman kami kayang pumatay ng 10,000 tao, 30,000 katao. Kaya wala naman kaming kapangyarihan, maliban na lang sa mga crony ninyo at yung mga bilyonaryo na nagbibigay sa inyo ng kickback. Diba? Ang makikinabang dyan, mga oligarchs, mga negosyanteng bilyonaryo na kayang bayaran ang gobyerno. Kami, anong karapatan namin magpapakulong kay Digong? Wala naman kaming kapangyarihan. Anong karapatan naming pumatay ng 30,000 ka-adik na wala naman kaming power? Kaya, sabi ko sa inyo mga kababayan, sa sunod eleksyon, alam nyo na. Yeah? Kayo mga DDS, mukha din kayo mga bobo talaga, kayo mga animal, kayo uminom kay Sunrox. Pinapanalo nyo si Aimee. Gumawa ng batas, hindi naman kayo nakikinabang. Si Digong lang ang nakikinabang. Kaya nga ulitin ko sa inyo, pag si Digong ba nakalaya, pag si Digong ba naabsuelto, yayaman ba kayo, putang ina ninyo? Dadami ba pera ninyo? Tataas ba sahod ninyo? Mumura ba ang bilihin? Hindi. Kasi si Digong is no longer part in the government. Pero, ang gobyerno, lalong-lalo na yung nasa Senado, kinakampihan si Digong nyo. Diba? Tandaan ninyo, ang gobyerno para sa tao, pero yung gobyerno tumutulong sa kapwa nila abusado. Hindi ko naman nila lahat. May binigkas ba kung pangalan? Yan ang mahirap sa inyo, mga DDS. Sa sunod, huwag nyo na iboto yan. Ako na nagsabi. Kala ko pag iboto ninyo, ngayon, nabudol kayo. Yan ang totoong budol na Marcos. Si BBM ba ang budol? Ni minsan si BBM inalok ng donasyon ni Atong Ang, tinanggihan. Ni minsan si BBM hindi nang hingi ng tulong sa inyo, kayo yung agresibong tumulong kasi may kapalit. Tapos sasabihin ninyo ngayon, si PBBM may Alzheimer. Bakit? Hiningi ba ni PBBM yung pagpapagamit ng eroplano mo? Inutusan ka ba ni BBM na kontakin mo mga mayor at congressman? Wala naman. Tapos ngayon, sabihin, si PBBM may Alzheimer. Di ba? Sunod, mga kababayan, dito